Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo ako magluto ng isa namang masarap, malinamnam at crunchy na chicken fillet ala king. At kung paano ito lutuin at ang mga ingredients na ating gagamitin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Ayan, meron pa tayo ditong tatlong chicken breast. Pinabili ko lang po ito sa aking partner kaninang umaga. Tatanggalan ko lang po muna ito ng balat at saka buto. At sabi po lang ng partner ko, 90 pesos daw po ulit yung bili po niya dito sa tatlong breast. Medyo hindi naman po ako nagduda dahil may kalakihan po itong breast na binili niya. Ito pala recipe po natin ngayon ay madali lang pong gawin at saka masarap. Kaya bakit ka pa lalabas at bibili sa iba kung kaya mo namang gawin. Tapusin ko lang pong tanggalan ng buto at balat ito lahat, tapos balikan ko po kayo pag ipa-flatten na natin to. Natapos na nga tayong magtanggal ng buto at saka balat, i-flatten na po natin ito. Tinakpan ko lang po ito ng plastic. Kung meron pa kang cleaner up ay okay lang din po cleaner up yung gamitin nyo. At tiktikin po natin. Kung wala naman po kayong ganito, ay pwede rin po kayong gumamit po ng baso na basagin. Pikpikin nyo lang po hanggang po sa maging ganito na po siya kalapad. Ayan, okay na po ito. Timplahan na po natin ito, saka po natin ito i-prito. Naglagay lang po ako dito ng kaunting asin at saka paminta. Optional lang din po ito pero nag-a-add po ako dito ng seasonings. Ginisa mix po na seasonings yung gamit ko pero pwede din po kayong gumamit ng ano pong seasonings po na inyong gustong gamitin. At lamasin lang po natin ito ng maigi. Pagkatapos namang malamas ng itong harapan ay baliktarin naman po natin. Ganun lang din po, timpla lang din po natin ito ng asin, paminta at saka seasonings. At ganun lang din po yung gagawin po natin sa iba. Para naman po sa ating pang-coating, ay naglagay lang po ako dito ng half cup po ng harina. Nag-add din po ako ng counting salt, pepper, at saka seasoning. Paghaluin lang po natin ito ng maigi para po ma-well spread po yung mga nilagay po natin pampalasa. Dito naman po sa isang plato ay nag-crack lang po ako dito ng isang egg. Large size nga po pala ito at batiin lang po natin. Okay na po ito kaya simulan na po natin ang pagko-coat. First po, ilagay po natin dito sa ating harina yung ating manok. Ayan, i-coat lang po natin ito ng mabuti. Ayan, pagkatapos pong makot ay siguraduhin lang po itaktak para po mahulog po yung mga excess harina. At i-coat naman po natin dito sa ating egg. Pagkatapos naman po dito sa ating itlog ay ilagay na po natin sa breadcrumbs. Ayan, ikot lang po ng mabuti at iprito na po natin ito. Nakapagpainit na nga po pala ako dito ng mantika. Siguraduhin lang po na mainit yung mantika saka po ilagay yung chicken. Ayan, okay na nga itong kabila kaya baliktarin na po natin. Madali nga lang po pala itong maluto dahil po manipis po yung pagkapikpik po natin sa ating manok. Kung gusto nyo rin po guys na makapal yung coating po nyo sa manok, ay ibalik-balik nyo lang po sa harina, itlog at saka sa breadcrumbs.
Ayan, luto na nga ito kaya hanguin na po natin. Ayan, tingnan niyo naman po yan guys. Ganyan po kaganda. Ayan, golden brown po yung kulay po ng ating manok. Tapusin ko lang po lutuin ito lahat dahil gagawa pa po tayo ng sauce. Maganda nga pala sa pagko-coat ng manok guys ay iuna po yung pag-coat po sa harina bago po ilagay sa itlog para po sigurado pong lumikit yung harina sa manok. Minsan kasi guys, pansin nyo ba pag nagko-coat po tayo ng manok at niluto po natin ay lumulubo po yung balat po ng manok dahil po yon yung harina po ay hindi po dumikit doon sa mismong meat po ng manok. Ayan, naluto na nga itong ating chicken fillet. Kaya gagawa na po tayo ngayon ng sauce. Dito pala sa ating pan ay nag-add lang po ako dito ng butter. Kalahating butter lang po pala itong nilagay ko. Tunawin na po natin. Saka po natin ilagay yung ating gatas. Nag-add lang po ako dito ng half can po ng evaporated milk. Nasa sa inyo na rin po guys kung ano pong brand yung gusto nyo pong gamitin. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang po sa mag-well combine. Pag ganitong kumukulo na, timplahan po natin ito ng kaunting salt at pepper. I-mix-mix lang po ng mabuti hanggang po sa matunaw na po yung ating nilagay po na salt. Ginamitan nyo na po pala dito ng wire whisk para po matanggal ang pagbubo po ng ating pepper. At para ito ay maging sticky, mag-add po tayo dito ng tinunaw po na cornstarch. Nag-add nga po pala ako dito ng mga 3 tablespoon po. Hindi ko lang po nabidyohan yung iba kasi hindi ko pala na-on yung camera. At haluluin na po natin hanggang po sa maging ganito na po siya ka-sticky. Pag ganyan na po ay okay na po yan. Hanguin na po natin ito. At ayan, luto na po yung ating chicken fillet a la king. Napakasarap po nito guys. Kaya kung nagustuhan niyo po yung ating video, please let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pa video. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo, ay try nyo na po ito. And don't forget to share this to your loved ones. Baka gusto din po nilang matry yung ating recipe. Ito na ang ating masarap, crunchy at malinamnam na chicken fillet a la king. Kaya ano pa hinintay nyo, itry nyo na ito. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!